May nagtanong sa akin, "Hello po, I'm writing this email to ask you some questions. Once we allow the app permission to access our camera, call, SMS, location, and etc., wala na pong way para maalis po yun sa system nila? Like pag not allowed mo po permission ng app sa phone, may information pa din po sila? I really hope you can help me out po. Salamat and God bless." Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakaganda nitong pinadala niyong katanungan na to. Hindi ho siya pangkaraniwan. Okay. Ang tanong nyo is, kung once na nabigyan nyo na ho sila ng permission sa cameras, calls, SMS, location, and kung ano-ano pa, is meron pa bang way na maalis sa system nila? Okay. Actually ho, dapat yung kasing ginagawa na permission is during dun lang sa application per se. Okay? Kasi kahit naman sa mga games, na mga app games or kung ano man, may ganyan din naman po na kailangan magbigay ng access, pero during that time lang. Like for example po, yung mga laro, di ba? Nanghingi ng permission yan sa camera, sa mic, kasi there are times na pag naglalaro yung mga bata, di ba? Kailangan nagsasalita, di ba? May naririnig sila. Mga ganun po So, that's the only time na dapat na-access yun. Okay? Hindi dapat yun kinukuha. Okay? Ang mahirap po kasi, dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to, once you click allow, hindi ho access ang ginagawa nila. Okay? Ang ginagawa po nila is ninanakawan kayo. Iba po kasi yung access lang. Pag sinabi ho kasing access, ibig sabihin, pansamantalang po pwede nilang gamitin yung camera mo. Okay? Hindi kaya yung phone book mo. Kasi may mga tinitingnan lang naman dapat sila Wala ho silang karapatan na kunin yung mga information na yun. Okay? Kasi itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, yun ang ginagawa. Hindi ho ina-access. Ninanakaw. Kinukuha ho sa inyo. Okay? Mga contact details, very important yan. Ang nangyayari, kukunin nila. Gagamitin nila yan against you pagka hindi ho kayo nakabayad sa takdang panahon. Ginagawa nilang collateral yan. Napakasasama na ugali ng mga bugok na yan. Tama ba yun? Diba? Ano yung kinalaman ng mga nakalista sa phone book po ninyo, dun sa hiniram po ninyo? Diba? Meron ho kasi silang malware na isinasaksak ho dyan sa mga phones ninyo. Once you click accept, yun ho ang bitter truth. So wala hong paraan para para mawalan sila ng sinasabi nyo kasi access. Hindi ho sila uma-access Nanakaw nila. So, talagang nakuha nila. And yun ho talaga, deliberately, ang gusto nilang mangyari. Nakawin yung information ninyo. Because, yan ho ang negosyo niyang mga bubok na yan. Ng kamote. Totoo ho yan. Kasi bakit ko nasabing ganun? Hindi ho ba kayo nagtataka? Okay? In 5 minutes, papadalang kayo ng pera. Tapos, wala pa due date, ihaharas na kayo. Diba? Paano nyo mababayaran ang inyong nahiram kung ganun sila klaseng magpautang at maningil? Diba? Kahit sino naman pagka hinaras mo, pag winalang niya mo, diba? Maiinis yan. It's either i-delay yan o diba? Kung wala hindi napapansinin. May mga ganung klase yung tao Di po ba? Bakit ganun sila maningil? Ano ba talaga gusto nila? Magpautang o kumuha lang talaga ng detalye? Di ba? Ang lagay kasi ganun na nangyayari. Kukunin yung information ninyo, nasa phone book,
Hindi lang ho i-access, nanakawin ho. That's the right term. Kasi access, gagamitin mo lang. For the meantime. Siya hindi. Nagsaksak na malware, kinuha yung information. At gagamitin against you. Yun ho kang collateral nila eh. And not only that, ibinibenta yan sa iba. Pansinin nyo po, simula nung na-download nyo yung OLAN na yan, yung abusadong online lending apps na yan, meron na kayong ibang mga nare-receive sa SMS ninyo, may mga tawag na kayo nare-receive na iba't ibang klaseng offers. Totoo yan. Pansinin nyo po. Hindi nyo na ho yan, kayang ibalik sa dati. Nakuha na ho nila yun eh. The only way na maayos nyo siya o kumbaga masolusyonan nyo kasi gagamutin na lang talaga yan is message nyo or kontakin nyo po lahat nung nasa contact na list ninyo, manghingi na ho kayo ng paumanhin ngayon pa lang kasi sasalbayin talaga ng mga abusadong online lending apps yan. May message yan, tatawagan yan, sila pa sisingilin, puro mga gago nga. Okay? Yun ho ang magagawa nyo lang doon. More than that, wala na po. No? Yan ho ang masakit sa technology natin ngayon. No? Kasi ang technology natin, maraming nagagawang maganda at syempre, may mga taong gustong gumawa ng masama, kaya nagagamit po sa masama. And isang example yun. Nananakaw po yung mga detalye na which is supposed to be hindi dapat. Okay? Ayan ho ang kalimitan nagiging kaso nila yung sa data privacy breach, Data Privacy Act 2 natin. Kasi hindi nila i-access nanakawin Tapos gagamitin kung saan-saan. Di ba? Napakalaking kalokohan Hindi dapat ganun Di ba? Pero ang ko ngayon, ang understanding ko ngayon is nakikipag-ugnayan naman na po ang SEC and even PAOK po sa mga app stores po kung saan nyo na-download itong mga abusadong online lending apps na to na hindi ko alam kung paano yung ginagawa nilang pag-uusap pero alam ko meron na silang ginagawang to kasi hindi naman ho natin sila kontrolado di po ba there's no law na po pwede mong kontrolin yun. Okay, so siyempre, ang lang doon is collaboration lang ang mangyayari. So, yun po ang ginagawa yata ngayon ng PAOK at saka ng SEC to collaborate with the app stores kung saan po na nada-download para po maiwasan or kumbaga ma-mitigate man lang yung mga ganitong klase ng panbilin lang nitong mga abusadong online lending apps na to. Ganyan ho na talaga yan. Hindi na ho natin kaya pang ibalik yan. Ayan, sabi nyo nga ho, di ba, wala na po bang, wala na pong way para maalis. Wala na po. Okay, nandun na ho sa kanila yan. Kahit ho, i-uninstall nyo, i-unallow nyo, nandun na ho sa kanila yan Hindi naman ho yan yung, pagkatatawagan kayo, i-access nila, hindi ho. Nung binigyan nyo ng permission, kinlik nyo yung allow, hindi ho permission na binigay nyo yung, i-access. Ang binigay nyo yung permission sa kanila, nakawin. Siraulo yung mga yan. Masyado silang masyado mapanlin lang. Hindi ho access ang ginagawa nila. Hinanakawan ho kayo nun. Lahat ho yan, totoo. Pati location nyo, alam nila. Pero ang masakit doon, hindi nila kayang puntahan. Di ba? Kasi mga duwag Totoo lang, duwag talaga yung mga. Kasi kung matatapang talaga yan, hindi yan hindi yan makikipag-usap ng ganyan. Pupunta yan sa bahay po ninyo. Kung talagang seryoso sila sa paniningil. Hindi nila kaya yung mga ginagawa ng mga traditional na maniningil na agaya ko. Puro hanggang pananakot lang ho alam gawin yan. Kung ako, may papayo ko sa inyo, yun nga po, inform nyo na lang yung inyong mga nasa contact list and then pag-ipunan, tsaka nyo po sila bayaran para matapos na yan. Para hanggang mabawasan na rin po yung isipin ninyo and wag na rin ho kayo manghiram sa kanila.
Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.